yung pagpapadala pa lang ng demand letter, kakainan ng araw yun eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, depende ho yan kung gaano katagal nyo ho, no? Magagawa yung collection process ninyo. May nagtanong sa akin, matanong ko lang po, pwede po bang mademanda ang nangutang ng delayed 5 days ang payment sa halagang 1,800? Alright, napakagandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng katanungan. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, kung ang tanong nyo po is within 5 days, kung madidemanda kayo, malabo ho yun. Kasi may proseso yan. Okay? Yung may proseso kasi tayo ng paniningil. No? Hindi ho kasi kagaya yan nung ginagawa ng mga OLA, no, na 1 day prior the due date, 2 days prior the due date, tatawagan na ho kayo para maningil. No po? Hindi ho ganon, no? Yung 1 day prior the due date, 2 days prior the due date, pwede ho yan, no? Magpaalala lang. Okay? O di kaya mag-send kayo ng SMS, paalala. Okay? Yun ho kasing ginagawa ng mga online lending apps na abusado, ano ho talaga yan? Wala ho sa libro ng paniningil yan. Okay po? So, eto ho yan ha, ganito ang ginagawa ho kasi namin ha, ako per se, ginagawa ko ito pagka ho ako ay naniningil. Okay? Meron din ho kaming advance call. Okay? Depende ho yan kung 1 day or 2 days. Depende ho sa araw. Kasi pagka matatapat yung due date nyo sa araw ho ng holiday or weekend, ayan, 2 days prior ho yan, tatawagan na. Okay? Or i-message na po. Ngayon, yun ho ipaalala lamang. Okay? So, manghihingi lang po ng confirmation or di kaya na kumbaga, paalala na ang due date nyo ho is parating na, no? Maaari lang mag-confirm ng yes or no kung mababayaran or mapoponduhan na po yung kanilang dapat hulugan. Okay? Ngayon po, pagka hindi ho nag-confirm, no? During the due date ho, tatawagan din. Paalala lang din ho. No? Paalala lang din ho yun, no? Hindi ho siya ipo-persign talaga. Kasi, supposed to be, alam yung due date Bakit ho dapat alam ang due date? Kasi diniscuss ho, no? Yung the Truth in Lending Act. So, ibig sabihin, alam ho ng kliyente yung kanyang obligasyon. No? So, dapat, during the due date, paalala lang din. Okay? So, ganun din ho, SMS, tawag. So, pagka nag-confirm, well and good, wala akong problema. So, antayin lang ho yung bayad nun. Okay? Pag hindi ho nakapagbayad, for example, nag-confirm, hindi ho nakabayad, the following day ho, yun, doon na ho magsisimula ang singilan. Kasi past due na ho siya. Okay? Tawag, no? O SMS or email, no? Yun ho, tatanong, ano ba nangyari? Di ba? Bakit ho na-delay? Nag-confirm naman kayo kahapon. Mga ganun ho, no? Hindi ho kailangan ng takutan sa paniningil Okay? May cycle ho kasi yan So, ngayon, for example, hindi pa rin ho nakabayad sa unang araw ng past due niya. Okay? So, ganun pa rin ho ang gagawin. Second day, third day, fourth day, no? Hanggang sa pagdating po ng 15 days yan. Okay? Ganun po yan, no? Actually, ako ho kasi, ginagawa ko, sa pangalawang araw pa lang, pinupuntahan ko na ho sa bahay. Nangangamusta na ho ako. No? Kamusta lang, hindi ko naman ho yung babaragin. Mangangamusta lang ho ako. No, lalo kung hindi ko nasagot sa tawag, saka sa SMS, pinupuntahan ko na ho sa bahay. Nangangamusta ho ako. Kasi ako rin ho ang nag-CI sa kanya. So alam ko ho kung saan siya nakatira, no? Tsaka alam ko ho kung paano ko siya i-approach. So pagwari ho, nagkausap kami, may sinabi na nagkaroon ng problema. Di gawan natin ng promise to pay. Diba? Promissory note. Magagawa natin ng paraan. Let's say, sabihin niya, bayaran ko sa sahod. Walang problema yun. Di ba? Depende ho sa usapan namin yun. Kasi yung kagandahan ho sa kumpanya namin, no? Binibigyan ho ng free will or binibigyan ng kapangyarihan yung maniningil, no, na magbigay ng mga payment option. Pero dapat ho yan, nakapaloob pa rin po dun sa policies and procedure. Okay? So, yung manager ho kasi namin, no,
Kumbaga, binigyan kami ng kapangyarihan na, deal kayo. 'Di ba? Ganun ho dapat, no? Binibigyan ho ng kapangyarihan. Hindi naman ho kapangyarihan na yung power or whatever. Kumbaga, meron lang siyang kakayanan, no, na makipaghagil or makapagbigay po ng payment option, no, para ho dun sa kliyente. Kasi biruin nyo, ang nakikipag-transact ho talaga diyan, no, hindi naman ho yung top management yung collector di ho ba? O performance niya yun so natural siya ho ang makikipag-dialogo doon. One-on-one yun. Bakit kayo makikipagbaragan? Di ho ba? So hindi ho kasama ang baragan doon. So usap kayo. Pag nagkaroon ng usapang maayos, in written ho lagi. No? In written, promise to pay ako ganito, pirmahan tayo. Antayin ko yung date na yun. No? So pag nagbayad, well and good, wala tayong problema. Di ba? Ngayon, hindi pa rin ho nagbayad. Let's say, nagpass yun na ho, 30 days. No? Automatic ho yung system namin. Nag-generate po yan ng demand letter. Okay? At pipirmahan ho ng abogado namin. Kami naman dadalhin ho namin yun doon sa kliyente. Babalikan ho namin. Pagbalik ho namin doon, sabihin na, pasensya ka na, hindi ka nakatupad doon sa usapan natin eto, meron tayong liham. Okay? Nakapaloob naman dyan kung hanggang kailan mo po pwedeng bayaran o gawan ng paraan. Ngayon, kung talagang hindi mo talaga kaya yung nakalagay dyan, pumunta ka sa opisina o di kaya tumawag ka sa opisina, no, para makausap mo sila at makiusap. O di kaya tayong dalawa ngayon, magdialogo ulit tayo, di ba? Ganoon ang usapan doon. So let's say binasa niya. Kung nakalagay doon sa demand letter within 7 days or within 15 days dapat bayaran na. Kasama yung mga recargo, ibig sabihin penalty. So ngayon tatawad siya sa iyo ngayon, di ba? O nasa sa inyo na yun kung gusto niyo bigyan ng konting discount do sa penalty. Ako kasi ginagawa ko, itatawag ko kaagad doon sa manager ko. Kasi yung penalty, medyo out of na namin yun na, kumaga kami mga kolektor. Manager na ho yun. So tatawag ako, sabihin ko na, yung kliyente, nanghihingi ng ganito ganyan. Sige, bigyan mo. May pagkakataong pinagbibigyan, may pagkakataong hindi. Depende ho sa sitwasyon. Let's say, pinagbigyan. Di maganda ho. Let's say, nagbayad. Di well and good. Ngayon, kung hindi ho nagbayad yun, eto na ho yan. Okay? Padadalan ho yan ng final demand letter. Actually, kahit isang demand letter lang, okay na po. Okay? Wala na hong problema yun kasi ang sabi lang naman ho sa small claims court, no, is at least meron pong demand letter na napareceive doon sa kliyente. Okay? Basta ho lahat ng effort nagawa na po. Okay? So, yun po, no? Ipa-i-issuean ko ulit ng isa pang demand letter. Napirmado ho ulit, no, nung aming abogado. No, serve ko ho ulit yun. Ngayon, let's say, hindi ko na ho siya tayo na ho niyang akong sagutin. Ipapa-register mid ho namin yun. Ganun lang ho yun. No? Ngayon, depende ho kasi yan kung gano'n nyo katagal, no, matututukan yung account. Pero ho yun doon sa tanong nyo, within 5 days mademanda, kalokohan ho yan. Depende ho kasi yan. No? Depende ho kung gaano katagal nyo mapoproseso yung inyong collection effort. Okay? Kasi po pwedeng pagbigyan nyo ng pagbigyan, o di kaya hingan nyo ng partial. Diba? Nasa sa inyo ho yan, depende ho yan dun sa kumpanya ninyo. No? Kung meron ho kayong payment option ng restructure, patanggap kayo ng partial, no? Depende ho yan. No? O may moratorium, o di kaya merong yun nga, staggered payment, yung ibig sabihin, partial, no? Depende ho kasi sa kumpanya. No? Iba-iba ho kasi sila ng diskarte, no? Kaya nga ho ako, nagtataka ako dito sa mga abusadong online lending apps na to, bakit wala sila nun? No? Kaya ako, nung nakaraang video ko, sabi ko sa inyo, di ba, dapat kaya ipinaplano. No? Ang pagtatayo ho ng lending, hindi ho yan, yung basta-basta. No, hindi ho yung kagaya nung sari-sari. Yung sari-sari store nga ho, no?
pinaplano rin yan eh. Oh. Lalo ho ang lending. Di ho ba? Hindi ho porkit may pera kayo. Magpapautang na kayo, hindi ho ganun. Tignan niyo ho yung nangyayari dun sa mga sa mga individual ho, no? Na nagpapahiram mo ng pera. Di ho ba? Lalo kung wala hong experience sa paniningil o sa pagpapautang. Natatakbuhan ho, kaibigan na 'yon ha. Oh. Di ho ba? Kasi wala hong preparasyon. No, sa pagpapautang po, no, may tinatawag tayong mitigation ng risk. No? So ano 'yan? Kailangan 'yan, alam mo yung risk appetite mo. Hanggang magkano ba ang kaya mong ipautang? 'Di ba? Ano ba yung interest rate na gusto mong ipatong? Kano ba yung processing fee nakakaltas mo? Meron ba o wala? 'Di ba? Hanggang gaano kahabang termino ba ang kaya mong ibigay? No? At dapat 'yan, nasasaklaw 'yan ng SEC. Kumbaga, regulated ka ng SEC, sumusunod ka. Oh, hindi pwede yan na papautang ako, wala. Hindi pwedeng gano'n. Illegal ho yun pagka hindi kayo nagparehistro. Oh. Di po ba? Pero hindi ko sinasabi yung mga individual na nagpapautang illegal. Okay? Kasi yun, maaari yun ho napilitan lang magpahiram, di ba? Pero kung gagawin ho kasi talagang negosyo, kailangan ho yan nakarehistro. Pero yan, kung paminsan-minsan lang nagpapahiram, wala akong problema dun. No? Okay lang ho yun na hindi nakarehistro. No? Pa isa-isa, pa dalawa. Pero kung gagawin hong negosyo, kailangan ho yan rehistrado. No? Kaya nga kaya sinabi ko kanina, dapat ho pinag-aaralang maigi ang pagpapautang. Hindi ho basta-basta yan. Ano po? Kasi ho, tingnan nyo ha. Kung ang risk appetite mo mababaw lang, may ibig sabihin ikaw ang kaya mo lang ipautang 2,000, no? Sa ganitong interest rate, no? Kasi ganito yan Kagaya ngayon, meron na ho tayong ceiling on interest rate. Pagka ho nagpautang kayo ng 10,000 pababa, no? Ang interest is 15%. Okay? So dun lang ho lalaro yun. No? Depende ho yan kung magkano ho yung gusto nyong processing fee. Basta ho 15% yan. Okay? Nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo 9% is processing fee, yung 6% is yun yung interest na ipapataw nyo. No? Nasa sa inyo ho yun. Okay? May mga dapat yan, nag-hire kayo ng accountant. Sila ho ang gagawa niyan. Okay? Mga mga financing charges. Hindi ho basta-basta na, ito dapat iyan. Hindi ho ganun yun. Yung, kung magkano lang maisip mong interest, hindi ho ganun yun. Pinag-aaralan ho yan. May effective interest ho yan, no? Yung effective interest, meron ho yan. No? Medyo ho yung technical ho kasi, no? Actually, hindi ko ho siya ganun kagamay. Okay? Doon sa mga nagtatanong ho kasi, kung po pwede rin, ituro ko yung, hindi ko siya ganun kagamay, no? Kung sa paniningil ho, kaya natin yun. Pero ho yung mga effective interest rate, no? Yung annual interest, hindi ko ho masyadong kabisado ho yun, no? Basta ho ako, binasa ko lang ho yung memorandum ho, no? Actually, Bangko Sentral ng Pilipinas ho galing yun, no? Ginawa lang, kumbaga, inadapt po ng SEC yung ceiling on interest rate. Basta ho yun, 10,000 pababa ho, at hindi ho lalagpas sa 4 months. Okay? Lang ho, 15% lang. At ang importante pa ho doon is, ang penalty po is 5% per month lang po. No? At nakabase po yung 5% kung magkano lang yung amount due. For example po, ang amount due lang, amortization niya lang, no, buwan-buwan is 2,000. Doon lang po ibabase yung 5% sa 2,000. Hindi ho doon sa buong halaga, hindi ho. Okay? Doon ho yan sa 10,000 pababa, ha? Yun ho ang nakakasakop doon. Okay? Ngayon, inalayo na tayo. No? Basta ho, ho kasing sagot ko ho doon sa hindi ho kayo madidemanda within 5 days. No? Tapos 1/8 nga ho. Actually, wala naman hong wala naman hong maliit o malaking halaga yan. Basta ho yan, 1 million pababa, no? Ang nakakasakop po dyan is small claims. Okay? Depende ho yan sa financing, lending, or bangko
kung magfa-file sila ng small claims case sa halagang 1/8. Kasi may mga fees ho yan eh. No? Kung ako ho ang tatanungin, ako ho malaking kumpanya, no? For example, ako may-ari ng kumpanya, no? At sa halagang, let's say, 1,800 niya, no? Hindi nakahulog, no? Kung ako sa akin yun, ano ko na lang, utay-utayin ko na lang yun eh. Diba? I don't think kasi na, na worth it yung magagastos mo, no? Doon sa mga fees na babayaran mo. Siguro, kung mga kung mga nasa 10,000 pataas, yan siguro worth it kahit papaano. Kaya lang ho kasi, kada file nyo ng case na small claims, tumataas po yan. Tumataas po yung mga filing fee. May fee po sila, may fee po kasi yan eh. No? So, ibig sabihin, no, for example, ang filing fee ko ngayon dito, 50 pesos. Sa susunod ko na ipa-file, no, na small claims, mas mataas, no, let's say 75. O yung susunod do is magiging 100. No, ganun ho ang rule ng ng small claims. No? Kaya ho yung sinasabi ho ng mga online lending apps na mga abusado na puro panakot actually estafa pa di ba? And laki-laki ho ng ng mga fee filing fee nun. Kung lahat ho ng kliyente nila ipapail nila ng na small claims, palaki ho ng palaki yung fee na babayaran nila ro. Baka hindi na sila makaahon. Di ba? Kaya ako, suggestion ko sa kanila, ayusin na lang ho pakikipag-usap sa mga kliyente. Willing naman ho magbayad eh. Di ba? Bakit kailangan yung baragin? Bakit nyo kailangan iharas at takutin? Di ba? Matuto kayong makipag-usap ng maayos at mahinahon. Sa tingin ko, maraming magbabayad sa inyo. Kayo ho kasi ang gumagawa ng no? Sa mga online lending apps to mga ahente o kolektor ko no. Kausapin niyo na maayos. Marami ho magbabayad. Hindi ho patapangan ng paniningil. No, kailangan ho sa paniningil mayroon kayong unawaan. Nag-uusap kayo. Hindi po pwede na pagka dampot pa lang ng telepono ng kliyente, mumurahin mo agad. Paano kayo magkakaayos nun? Paano kayo magkakasingilan? O tapos ayaw niyo pang sabihin kung anong kumpanya kayo. Paano mababayaran yun? Iluko-luko ka pala eh. Di ba? Importante yun. Alam niyo importante sa sa pagtawag. Kailangan sinasabi kung anong kumpanya at yung pangalan ng agent. Hindi po pwede magbibigay kayo ng alias. Kailangan ho yan sinasabi niyo kung sino yung agent na yun. No? Actually, dapat ho yan sa SEC. Pinapasa ho sa SEC yan, yung pangalan ho ng mga agent. Pati ho yung mga collection agency, sinasubmit mo sa SEC yan. Hindi ho basta-basta. Kaya nga sabi ho sa inyo, ipinaplano ho ang pagpapatayo ng lending, financing at bangko. Hindi ho basta-basta yan. Akala nyo meron kayong pera, tayo kayo. Magpapautang ako. Tapos maglalagay ka ng mga Hindi, dapat yung mga kolektor nyo, no? Nakalista lahat ang pangalan, sinasubmit nyo sa SEC. Even yung mga collection agency. Hindi mo basta-basta kala nyo, ganun lang. Ay sus. Mahirap po yung ganyan. No? Doon sa nagtanong, pinakamadali hong sagot dyan, in 5 days, no? Hindi ko kayo masasampahan ng kaso. No? Kasi yung pagpapadala pa lang ng demand letter, kakainan ng araw yun eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, depende ho yan kung gaano katagal nyo magagawa yung collection process ninyo. No, kasi para kayo makapagsampa ng small claims case, kailangan nagawa nyo muna or na-exhaust nyo muna yung effort ninyo sa paniningil bago kayo pagsampa ng small claims case. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.